Hello Philippines! Konnichiwa Japan! Humanda na lahat. Mahabang voice over vlog tayo today. So ito na nga. Ito na nga ang kwento guys. So kalma muna. Luto-luto muna tayo. Niluluto ko pala dyan ay giniling. Kami, egg omelette for dinner. Dami no? Well actually 1.5 kilo yan. Ganyan pag dinner. Kasi parang 6 ata kami dito sa bahay. Yan talaga pag joint family. Sometimes nagluluto ako per week, 3 times per week yon. Pag masipag, pero minsan, kadalasan is 2 times per week na lang ako nagluluto. Sabi ni Hapon, wag daw ako magsipag-sipagan. Dahil, nagke-create tayo ng taong tamad pag tayo'y sipag-sipagang mga Pilipina. So yun nga, in short, yung kapatid niya nagiging tamadski. So sabi ni Hapon, wag daw ako magsipag-sipag. Bagyan ko din daw ng gawain yung kapatid niya. Ayan naman, wala na tayo sa main story. So, ang pag-usapan natin guys, excited na ba kayo? Ano bang gusto niyong chika? So pag-usapan natin kung ano-ano yung mga adjustment ko dito. As a Filipino wife ng Hapon na nakatira sa joint family. Well, actually, hindi naman mahirap eh. Kasi mabait yung biyanan ko. At saka masipag yung biyanan ko talaga. Ano lang siya talaga. Hindi siya pwede mabad trip sa akin kasi magkakalit si Hapon. Mahal na mahal ata ito ni Hapon. Well, actually, nababad trip lang yung biyanan ko dun sa anak niyang babae. Kasi naman, sobra naman na pagkatamad. Wala naman talagang major adjustment na naganap. Kasi kahit ano naman kinakain ko, lahat sa akin din masarap. Parang Japanese na din ako eh. Ooh, oishi! Kahit hindi. Ay, basta nahawa na ako sa kanila. Pero lahat kinakain ko naman kahit di masarap yan. Basta yung pakikisama lang talaga. Kapag yung pakikisama, walang magiging problema dyan. Isa lang talaga yung ko. Kapag yung tipong feeling ko naaalila na ako, hindi naman naaalila ng biyanan. Kasi never talaga ako inalila ng biyanan ko. Minsan nahihiya na ako kasi pinaglalaba din ako ng underwear niyan. 'Di ba? Ang ayoko lang yung sa kapatid na babae ni Hapon. Yan lang talaga na parang may pagkatamad siya. Na pagka hindi napagsabihan ni Hapon, asawa ko, hindi yan gagalaw. Hindi yan magsisipag-sipag. As in, hindi nga yan umahawak nun ng hugasin eh. Kasi ang excuse niya, yung kamay niya, susugat-sugat because of the soap nga. Well, actually, it's a tie. Ako din naman. Pero nag-wash ako. Yung talagang bang sakit na ng daliri ko, nag-gloves ako. Yun, gumagawa talaga ako ng paraan kasi mahiyain talaga ako. Pero yung kapatid talaga niya, yung over. So, yun nga, change topic na. Wala talagang adjustment dito. Pagdating sa kitchen, hayaan mo na yung biyanan mo pag nandyan, pag day off niya. At bago man yon, nagtanong din naman ako kay Hapon kung ano yung rules dito sa kanilang bahay. Naalala ko nun yung kapatid niyang babae, higpit-higpitan pagdating sa offer or bathtub namin. Kasi yung mga girls actually natural yung may hair fall. Since kami yung last naliligo ni Hapon, so kailangan pala kami din yung nag-aalis ng mga hair do sa drainage. Sorry naman. Higpit-higpitan. Nagreklamo one time. Ayoko na mag-talk. Balik tayo dun sa biyanan ko. Saludo talaga ako sa biyanan ko kasi talagang may kusa yung biyanan ko. Kaya may kusa din ako si Hapon. Yung kapatid lang niya, minsan lang may kusa. Next, pag-usapan naman natin yung sa financial, yung sharing dito nagaganap sa bahay. Sharing? May sharing bang nagaganap? O si Hapon lang? Charot, meron. But then, since lalaki si Hapon and I'm not saying na malaking income niya, mas malaki yung sinishare niya talaga dito sa house na to. Especially sa food talaga. Hindi pwedeng magutom yan. Hari namin yan. So far, so good naman. Lahat ng gusto namin, nakakain namin dito. Not unless if diet talaga.
May time talaga na nagda-diet kami. Then, yun nga, about sa sharing. Nakayaan ko si Hapon, pera niya yun eh. Bahala siya. Kasi yan, pera ko. Pera ni Hapon, pera ko din. Tapos bahala siya kung ano gusto niya share. Kasi naniniwala ko na kapag mapagbigay yung asawa mo sa magulang niya, ay nako, ang balik niyan, tenfolds. Hindi lang yun, guys. Hindi kayo mauubusan. Maniwala kayo sa akin. Kasi, tried and tested na yun eh. Yan pala guys, yung sa temple, oh. Second na balik na namin pala yan. Ano yan. Hindi ko nag-gatekeep. Kasi malapit yan dun sa may Asakusa. Actually, nung nakarang taon, hindi siya puntahan ng mga tao. Pero nagulat kami today, parang dami na. Dami din nagpipicture. Talagang mataimtim kami na nanalangin dyan, nagpipray. Kasi, yun nga, may mga wish and hopes na mga, ayun nga, hindi ko naman sinasabi na tupad all. Pero talaga, itong taon na to is talagang blessed kami. Nag-uumapaw. So talagang kailangan namin bumalik at magpasalamat lang. Yun lang. Even wala na kaming wishes. Talagang for thank you lang. And then yan, nag-Philippine Expo kami to meet my friend. Hi, Sandy! See you again soon. Miss you. Yun nga. Yun nga, guys, back to topic tayo. So, kapag talagang hindi ka madamot. Kaya love na love ako ng in-law ko. Tuwing may okasyon kasi din talaga. Ay, nako. Talagang giver. Parang pinaka-Santa Claus nila talaga to si Hapon na lalaki. Ito, nag-iisang lalaki sa pamilya. Tagapagmana din. So, yun lang. Ayan, sa Philippine Expo na kami niyan. Diyan ko na-i-end yung aking voice-over vlog. Ayan. Parang kakauwi lang namin yan. Ilang araw pa lang nakalipas, tapos mag-Philippine Expo na kami. So, parang sawa pa kami sa Philippine food. But then, gusto namin tikman ang halo-halo ni Sandy-san. Aking tomodachi. Sarap-sarap, guys. Masarapan si Hapon. Sayang di namin natikman yung yung pastry niya. Gusto pa naman ng Spanish bread that time. Ayun, parang si Hapon na talaga yung nag-aaya sa akin to go sa Philippine Expo. I don't know kung mapunta kami sa next Philippine Expo. Meron ba? Sa Nagoya? I'm not sure kasi busy na naman kami. Ngayon nga lang ulit ako napag-vlog. Ilang araw ata akong di nag-upload. Yung nag-enjoy siya, makakita ng mga ate, kuya daw. Yung mga lechon barbecue. Hindi siya makain ng barbecue, may favorite nun. Lechon siya. And then sisig. Nag-hunt siya ng pinakamasarap na sisig dito sa Japan. Yeah.